96.7 Destiny Radio, saya lang. It is Monday, people. Maligayang araw po ng Lunes sa inyo mga ka-Destiny. Kumusta kayo? August 4, 2025, araw po ng Lunes. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. It's now 6:37 p.m. people. Magandang gabi. Kumusta kayo mga ka-Destiny? Ganap nyo ngayon. Meron bang mga nag-swimming kagahapon? Oo, sarap mag-swimming kahapon no? Pagka-init-init. Swimming, daw masarap dyan. Mas masarap kapag ganyang mainit sa ilog. Compared sa dagat. Lalo kapag takot kang mangitim, Pero na mga ngayon, mga kino-consider ngayon, kung mag-swimming. Ayoko mag-swimming. Ayoko magdagat, mangingitim ako, mga ganun. Mainit-init, ganun. So better kung ilog, 'di ba? Sa running water, ayan, sa running stream ay napakalamig pa ng tubig. Lalo dito sa atin sa Quezon. Ayan, mga bandang nasa Lukban, bandang Tayabas. Ayan, napakalamig ng ilog. Actually dito rin sa bandang Sariaya may mga ilog din diyan, alam ko eh. Hindi ko pa lang napupuntahan, Dagat pa lang napupuntahan ko sa Sariaya, pero naririnig ko ay may mga ilog spot din diyan sa Sariaya. Share niyo naman sa akin, guys. Yung mga taga-Sariaya na nakikinig ngayon sa radyo, pag-visit kayo ngayon sa aming Facebook. Ayan, sabihin niyo ako saan ba may spot diyan sa Sariaya. Go visit us on Facebook. Once again, naka-live kami dyan and our comment box is very open, so make sure you drop a comment kung meron kayong mga gustong sabihin, ipabate, drop a comment. Facebook page is DZDG Destiny Radio. I repeat, it's DZDG Destiny Radio. Ayan, drop a comment. Lalo may tip ka sa sa ilog spot sa Sariaya. By the way, people, ako po ang inyong nag-iisang rapper DJ in the town. My name is Giro. That's capital G-I-R-O. What's up, people? Maligayang pagdating sa ating programang BBC. This is Big Boys Chats. Ako po ang inyong makakasama ngayong gabi. It's gonna be an interesting topic once again. Boys, big boys, eto na naman. Meron na naman tayong isang importanteng bagay na pag-uusapan ngayong araw. So make sure na nakatuto ka dyan na. We're gonna talk about this statement. Yung statement is, you're better off alone than to be with a wrong woman. Yan, diba? Ibig sabihin, mas okay ka pa na single. Ika nga nila, mas okay pa na single ka kaysa mapunta ka sa babae o sa maling babae. Mag-girlfriend ka ng maling babae. Diba? It's very important, big boys. Alam natin, lagi nating ini-introduce dito, ina-advertise dito sa programa na as a man, you need to have a purpose. You need to have a mission. Diba? Dapat ay inclined ka dyan sa mission mo na yan. Sa pagpapalakas ng sarili mo. Sa ano yung term sa Tagalog? Basta pagpapagrow. Limutan ka na sa Tagalog. Diba? It's very important that you're focused on your mission, your purpose in life. And most of the time kasi, kapag ka napupunta tayo sa mga, alam mo yung mga babaeng, mga girlfriend natin na laging problemado sa atin, hindi tayo pinapayagang grind, mga ganon. Mga gusto lagi tayong kausap sa telepono. Gusto laging kasama, mga ganon. I think pababagalin kasi nun yung purpose mo sa buhay. It will slow you down in the mission that you're trying to achieve. So kadalasan kaya siya na-termed as a wrong woman in your life kasi hindi niya naiintindihan na wala pa siya dun sa part na maiintindihan niya na hindi niya pwedeng kunin yung 100% of your time because you have a mission in life. Diba? Meron kang gustong ma-achieve na hindi niya maintindihan na kapag ka na-achieve mo yon, magbe-benefit din yung babae. Diba? Yung girlfriend mo. That's why it becomes wrong. Kasi lalo na kapag kagano'n nga, dina-drag down ka na niya. Na yung energy mo ay imbis na siya yung nagsusupply ng energy sa iyo, siya pa yung nagdi-drain. Now you're with the wrong woman, brother. Make sure na kapag pumili ka na is
Your woman is gonna be an asset, not a liability. Diba? In a way na hindi naman ganun kalaki yung hihingin mo sa kanya eh. It just happen na, kumbaga, kung ito na lang eh, kung hindi siya makakatulong, kung hindi pa siya makakatulong sa buhay mo ngayon, at the very least, sana hindi siya yung hindi siya yung nagde-drain ng energy mo. Sobrang importante nito. Now, let's talk about more of that. Sabi dito, being single may feel lonely at times. But being tied to the wrong woman can cost you your peace, your purpose, and your potential. Sabi dito pa, don't trade your future for short-term comfort. Eto yan. Totoo naman meron tayong dumarating talaga tayo sa point na nakakalungkot nga naman na maging single. Alam niyo yun, na lalo pagka nakakita tayo ng mga posts online, sweet-sweet naman nila, ay ang ganda naman ng girlfriend ni mga ganun bagay. Pati girlfriend ng those kinds of things. Minsan nalulungkot tayo in a way na tagal ko ng single gusto ko nang mag-girlfriend. Yung mga ganung bagay. But dun siya nagiging critical kapag ka napunta tayo sa ganung klase ng sitwasyon where we're being lonely, gusto na natin ng kasama. Ang nangyayari, hindi na natin na-filter. Alam niyo yun, kung sino na lang yung available, yun na lang yung jojowain natin, mga boys. Not knowing na pagka nasa isang relasyon ka na with this person, she's gonna drag down your energy. She's gonna drag dry your energy. Tapos, masusway na nun yung yung purpose mo sa buhay. Okay, imbis na ikaw nag-grind ka para palakasin yung sarili mo, para mag-aral ng iba't ibang skills, para mag-focus sa career, hindi na. Napunta na yung attention mo dun sa girlfriend mo na yun. Now, you're in a wrong position. You're in a wrong relationship kapag kaganon. Lalo na siguro sobrang importante nito kung kayo you're entering your young professional life, 'di ba? You're becoming a young professional finally. Andiyan ka sa part na you're trying to explore your capabilities, ano ba yung mga kaya kong gawin, nakita mo na yung gusto mo. Pero nadun ka pa sa proseso. Alam mo 'yon, na you're in the middle of the process. Now, sobrang importante na yung magiging kapareha mo is hindi ka ilalayo doon sa purpose mo na 'yon. Hindi uubusin yung energy mo para dun sa purpose ng ginagawa mo. But a very good woman na makakasama mo sa makakapareha mo is somebody na susuportahan ka. Alam niyo yun, na maiintindihan niya na okay, meron tayong kanya-kanyang mundo. And kung hindi man kita basta-basta masamahan dyan sa mundo mo na yan, I'm gonna trust you that you can do it. At kapag meron akong pagkakataon, may date tayo, kaya magkasama tayo, I'm not gonna be a headache to you. I'm gonna be your rest. Diba? I'm gonna be your comfort zone. Dito pwede ka nang maging vulnerable. Sa pagka ako na yung kasama mo, pwede kang mamahinga. Diba? Those kind of things. Now, kapag ka nakakita ka na ng ganun, medyo hindi din talaga ganun karami yung ganun Kasi, parehas kayong nag-enter ng young professional life nyo. So, most of the time, you're more focused on yourselves. So, medyo mahirap pa makakita. Pero once meron ka ng ganun, it's a partner na, okay, this lady is gonna support me. Hindi sasakit ang ulo ko dito. You found a pearl. Ika nga nila. You found a pearl. Kasi di ba yung mga perlas, hindi yan basta-basta nakukuha sa mga bababaw na dagat. Kailangan mo yung sisirin sa kailaliman ng dagat. So those are the pearls, people. Big boys. And sabi pa dito, many men settle because they're scared of being alone. They stay in toxic relationships, chase women who drain them, and compromise their values just to feel wanted. Ito yung sinasabi natin. Matagal na rin natin itong binanggit na do not be afraid of being alone kasi. Kasi kapag katakot tayo na maging mag-isa, doon tayo nagiging doon papunta yung pagiging people pleaser natin. Doon tayo nadadrag Doon sa papunta doon sa ayoko mag-isa. So, iko-compromise ko yung paniniwala ko sa buhay, yung mga tama at mali kong alam, iko-compromise ko yun. 'Di ba? Sabi dito, yan na nga, iko-compromise mo yung values mo sa buhay. Just so, hindi ka iiwanan ng tao na to. Just so, meron kang makakasama. And it's very dangerous kasi yun na nga binanggit na rin natin ito kapag ka you're being a people pleaser, you're letting other people control your life in that way
That's why big boys, it's very important na natututunan din natin yung natututunan natin yung importance of being alone. 'Di ba? Dapat alam natin na kapag mag-isa ako, mas marami ako natututunan about myself. 'Di ba? Mas nakakapag-focus ako sa sarili ko kapag ako'y mag-isa. Napapractice yan eh. Nadadaan sa practice yan eh. Alam niyo yun, sobrang dalang ng mga taong kumakain sa restaurant ng mag-isa. Kasi yun eh, that's one of the reason eh, takot sila mag-isa. Diba? Dami-daming tao doon. Baka nahihiya ako. Ako lang yung mag-isang kumakain sa isang table. Diba? But it's a very good practice. Subukan nyo yun. Meron kayong trip na kainang fast food. Nag-try naman kayong mag-akit. Walang sumama. It's fine. You go there. Diba? May pambili ka naman, diba? Make sure na may pambili ka. Kasi mamaya baka nagyayaya ka ng kaibigan kasi wala kang pambili. Magpapalibre ka pala. Don't be that. Pero kung meron ka namang pambili at meron kang trip na kainan na isang restaurant o kaya fast food restaurant, you go there. Enjoy mo yung pagkain mo na mag-isa. Makakakita ka ng solitude dun. Alam mo yun? Hindi na And at the same time, minsan iniisip natin iniisip natin yung anong iisipin ng ibang tao kapag nakita nila tayo doon na mag-isa. We're very worried about that. But the truth is, sa totoong buhay lang, walang pakialam yung mga yan sa atin. May kanya-kanyang pinipritong mga isda yan sa buhay nila. Just like us. So, wala talagang halos pakialam yung mga. Makikita ka nila for sure. Mapapatingin sila, magiging curious sila in a way. Pero sobrang ikling panahon lang nun. Trust me, hindi na nila ibabother yung sarili nila para isipin na, kaya mag-isa to, ang lungkot naman ang buhay nito, loner naman ito. Ang ganung bagay. Hindi na. So that's a very good practice. So kaya meron kang gustong pasyalan. Capable ka naman to go there. Meron kang pamasahe o kaya meron kang sasakyan. You go there alone. Doon mo na pa-practice na may solitude pala dito. Meron palang beauty ang pagiging mag-isa. 'Di ba? In that way, kapag ka natutunan mo na yon, hindi ka nadadaan dun sa phase na nakakalungkot mag-isa. Kailangan kong magkaroon ng girlfriend. 'Di ba? So kahit sino dyan, kung sinong available, susutain ko na para lang hindi ako mag-isa. Nangyari sa'yo dahil nga, ayaw mo maging mag-isa, kung sino lang yung available, yun yung sinota mo, hindi mo alam, freak pala yun. Si drama queen pala yun, yari ka dun. Diba? That's why it's very important. You're better off alone, once again, than to be with a wrong woman na i-drain lang yung energy mo, ilalayo ka sa purpose mo, at masu-shorten yung values mo sa buhay. Diba? Yung pagiging mag-isa natin, actually, that's the right and a very right moment. That's a wonderful moment for us to build ourselves. Kasi ganito yan eh. Kung meron ka pang kung meron kang isang goal, say for example, it's a lady, it's a woman, it's the type of a woman that you wanted in life. Ngayon, kung hindi mo pa na-attract yung mga yan, o kaya you shoot your shot, hindi mo pa rin talaga nakukuha yung ganong klase ng yung ganong ideal woman mo, you have to tell yourself that, okay, there must be something na hindi ko pa na-achieve. Meron pa akong kulang sa sarili ko. Kaya hindi ko pa na-attract tong mga ganitong klase ng yung ideal woman ko. 'Di ba? So I hope it makes sense to you na okay, kailangan ko pang mag-focus sa sarili ko. Kailangan ko pang dagdagan itong mga meron ako ngayon. 'Di ba? Until ma-attract ko na yung Kasi minsan ganoon I think narinig nyo na din to that you are what you attract. 'Di ba? You are what you attract. So kung ang na-attract mo at this very moment are the woman that you don't like, tapos meron ka pang nakikita doon na okay, that's what I want. She's what I want. Something like that. Pero hindi kanya nakikita. Kumbaga hindi nagva-vibrate yung energy mo sa kanya. You have to tell yourself, okay, maybe there's something na hindi ko pa na-achieve. Okay, so I'm gonna focus on that. I'm gonna focus more on myself until mapunta ako doon. Diba? It's gonna be tricky in a way. Pero that's the sense of it. If you have two choices, either you're gonna be alone or you're gonna be with the wrong woman, big boys, please choose to be alone. Mag-isa ka na lang muna kaysa madurog ka ng madurog kapag ka naisama ka o kaya kapag ka napunta ka sa isang relasyon na mali naman. Diba? Do not be afraid. Numiyaya si Tito Boy sa likod, oh.
Do not be afraid of being alone. Sabi nga, it's an opportunity for you to know more about yourself. Grind. Grind more on yourself. Dagdagan mo yung skills mo, yung knowledge mo, palaguin mo yun ng palaguin. Until one day, hindi ka na naghahanap, ikaw na mismo yung nag-a-attract. Diba? You'll get there, mga big boy. Big boys, you're gonna get there. By the way, it's 6:52 p.m. oras po natin sa buong Pilipinas. 8 minuto na lamang, alas 7 na ng gabi. Ako po si Giro at ito ang ating programang BBC. Magbabalik po kami. Diyan lamang kayo, hindi pa tayo tapos. '96.7 Destiny Radio, saya lang. It's now 7:34 p.m. oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Maligayang pagdating at pagbabalik sa ating programang BBC People. BBC. This is Big Boy Chats with your one and only rapper DJ in the town. Ako po si Giro, your one and only rapper DJ. Si Giro nga. Welcome back po, welcome back. Pinag-uusapan pa rin natin, yun na nga, you're better off alone than being with a wrong woman. Balikan natin. Ito ulit yung sabi. Many men settle because they're scared of being alone. Ayan. They stay toxic in the relationship, chase women who drain them, and compromises their values just to feel wanted. Ito yung delikado eh. Kaya lagi gustong-gusto nating ina-advertise dito sa programa na it's fine to be alone. I mean, there's nothing wrong with being alone. Dapat nagkakaroon tayo ng solitude. Dapat nakikita natin ng beauty kapag mag-isa tayo. In this way kasi, hindi tayo nagiging needy. Alam niyo yun? Kasi hindi naman talaga sa lahat ng pagkakataon may mga taong sasamahan tayo sa lahat ng sa mga bagay-bagay. And we have to accept that. That doesn't mean na binitray tayo ng mga kaibigan natin o kaya naman hindi talaga sila concerned sa atin. It doesn't mean like that. It's just trying to say na may kanya-kanya kasi tayong mga buhay. And most of the time, magiging priority talaga natin yung sarili natin. So if ever meron tayong mga kaibigan na concern naman talaga tayo sa kanila, pero dahil mas kailangan natin yung oras at panahon natin para sa sarili natin, hindi natin sila masasamahan. Now, it could happen to you din. Kung baga, kapag ka napunta ka sa situation na yan, kailangan mo ng mga tao, kailangan mo ng tulong, pero yung mga kaibigan mo is hindi mo sila mahihingan ng tulong just because busy din sila sa sarili nilang mga buhay. Hindi mo sila dapat pagtampuhan in a way. Kasi unang-una, that's your problem. And you have to solve that on your own. Diba? You have to learn how to do it on your own at the very sa abot ng iyong makakaya. Kumbaga. And yun yung tinuturo sa'yo kapag mag-isa ka. Yun yung itinuturo sa iyo. Yun ang tinuturo ng situation kapag mag-isa ka. Na okay, kaya mong kumain sa restaurant ng mag-isa. Kaya mong gumala na mag-isa, may kasama ka man wala, you're gonna be fine. Yun eh. And at the same time, pag dadalhin natin siya dito sa topic natin, kaya mo din ng okay. Nakakalungkot man sometimes. Alam mo yun, gusto mo ng kakulitan, mga ganun bagay. Minsan namimiss mo yung mga ganun. Pero okay lang sa'yo. Kumbaga, kaya mong i-push through yun. Kaya mong lagpasan yung ganung boredom. Kasi alam mo na meron kang purpose pa. Meron ka pang ginagalawang isang mission na okay, I want to achieve this in my career. Gusto ko gusto kong makamit yung promotion na yon, 'di ba? O kaya naman you're trying to build something like a business. Okay, kailangan ko muna ng focus dito sa business na to. Hindi ka ba hindi yung solitude, hindi mo siya kinukuha. O alam mo na hindi mo lang siya makukuha kapag ka meron kang kasama sa buhay. Kapag ka meron kang kasintahan, di ba? Being alone makes you needy. At kapag ka needy ka kasi, alam mo yun, kapag ka needy ka, kahit anong nandyan, babanatan mo eh. Di ba? Hindi mo na i-consider kung mas makakabuti ba to sa buhay ko. Matutulungan ba nito? Is this person gonna put something on my table? Something like that, hindi mo na i-consider. Ang idea mo na lang is you don't want to be alone. So anybody, as in anybody who's available, I'm gonna drag it inside my life. I'm gonna be with a relationship with that person. So at the long run, ikaw yung kawawa dun. Kala mo lang
Okay ka na dahil may kasama ka na. Pero kung dragging naman yan, kung energy sucker, yung ano na yan, energy vampire, yung mga nagiging partner mo, yung mga yung nakasama mo, ikaw yung kawawa, di ba? And at the same time, kung hindi mo pa kaya, ganito meron din namang sense na kapag of course, if you're a man, automatic, yeah, I mean, most of the time, the majority of women that you're gonna meet, meron talaga silang emotional side. Kailangan nila ng emotional support, things like that. So ikaw, ang nagkakaroon naman ng conflict kapag ikaw sa sarili mo, hindi mo pa kaya mag-handle. At hindi mo patanggap na gano'n ang mga babae na kailangan nila na ikaw dapat yung rock at sila, magiging flower lang sila dyan. Magiging flower sila, pupunta sila sa side ng femininity nila at ikaw dapat buong-buo yung masculine trait mo. Kapag wala ka pa sa ganung understanding, mahihirapan ka din talaga. That's why we're trying to tell you na i-build up mo muna yung sarili mo. Kumbaga, mag-persist ka dyan sa phase na nalulungkot ka dahil mag-isa ka. Kasi kailangan mo munang i-build yung sarili mo. Kailangan mo pagdaanan yung lungkot na yan. Okay, malalagpasan mo rin yan, masasanay ka hanggang sa hindi mo na hinahanap sa ibang tao yung kaligayahan mo. And when you're there, actually ganito isa din siyang paradoxical Paradox din siya Kapag kasi, okay, mas masanay ka na mag-isa, mas kaya mo na yung sarili mo na mag-isa, mas nakakapagbigay ka niyan Mas nakakapagbigay ka ng totoong pagmamahal niyan Kapag okay, yung love na ibinibigay mo sa ibang tao is something na hindi pilit. 'Di ba? Kasi marami ka na niyan sa sarili mo. It might seems like baka kasi mangyari, iniisip ng iba, kapag ka naman nasanay ako na mag-isa, baka naman hindi ko nagustuhin na magkaroon ng kasama sa buhay. 'Di ba? Baka ganun yung iniisip nila, but the truth is hindi Once kasi na alam mo na sa sarili mo na you're fine being alone, it doesn't mean na hindi mo na papapasukin yung mga tao sa buhay mo. Wala ka nang papapasukin na tao sa buhay mo. No, it just means that meron ka kasama o wala, you're fine. You're gonna be fine. Hindi ka magiging Here's the thing. Kapag gutom ka, here's an example. Kapag gutom ka, 'di ba? At gutom na gutom ka at merong mga pagkain sa harapan mo. Minsan hindi mo na pinipili Okay, kung ano lang, ito. Sina lang. Yun na lang kakainin ko. Gutom ako 'Diba? Minsan hindi na natin sine-check, okay pa ba to? Baka to panis na. 'Diba? Baka ito yung baka ito yung sira na, baka sumakit ang tiyan ko. Hindi mo na iniisip 'yun. Kasi gutom na gutom ka. So you're gonna eat that food regardless kung nakakalason man 'yan, kung panis man 'yan. O okay pa ba 'yan? Regardless of those things. Hindi mo na yung kinukonsider. No, that is what's happening kapag sobrang takot tayo na mag-isa. 'Di ba? Na feeling natin mabubuo lang tayo kapag meron tayong karelasyon. Now, big boys, once again, this is very important. You have a mission in life. Marami kang kailangang i-achieve. Kailangan mo magkaroon ng stable source of income. Kailangan mong mapabuti yung emotional state mo. You have to have that. Emotional intelligence, sobrang importante sa mga big boys. Now, if ever you're still not ready, wala ka pang ganong capabilities, sobrang critical na pumasok sa isang relasyon. So ang kailangan pagbayaran doon kapag wala ka pa doon sa ganung phase, wala ka pa sa ganung kasi ng capabilities, ang pagbabayaran mo is okay, makakakita ka ng mga taong nasa isang relasyon, malulungkot ka, may inggit ka, those are the things that you have to pay. Pero bayaran mo 'yon. Huwag kang matakot. Those are the things na kailangan mong lunukin na lang ba? Okay, wala pa. Maaaring medyo inip ako ngayon pero okay lang. Ito yung parte to ng kailangan kong bayaran dahil hindi ko pa nare-reach yung level na kailangan ko para maging ready ako sa isang relasyon. Diba? It's very important once again. Ito pa sabi, but here's the truth. Sabi niya, the wrong woman can distract you from your mission, manipulate your emotions, and make you question your worth. Diba? Sabi pa, she can slow you down or worse, destroy you quietly. Alone doesn't mean broken. Alone means available for growth, healing, self-mastery, and the right woman when the time comes. Diba? Hindi mo siya kailangang madaliin, okay, mag-isa ka ngayon. Once again, it's better
than being with the wrong woman who's gonna be an energy vampire sa buhay mo. Kasi 'di ba, ito yung gusto nating sabihin eh. When you're alone, sabi ulit dito, when you're alone, yan, it means that available ka for growth, for healing, for self-mastery. Yun yung pinaka-importante, yung self-mastery mo eh. 'Di ba? At kung sakali man na okay, medyo broken ka pa at this very moment, being alone is your time for you to heal. 'Di ba? For you to complete yourself once again. Ito yung importansya niya. Sabi dito, you can't lead or you cannot build or protect others if you're constantly drained. 'Di ba? That's your role, brother. That's your role, big boy. Once again, that is your role. It's your role to lead, to build, and to protect your family. 'Di ba? Now, imagine kung yung energy mo na consume na nga nung nagtatrabaho ka, 'di ba? Nung nakikipagsapalaran ka sa buhay sa labas ng bahay nyo. Kung nagamit mo na nga yan, say for example, 70% of your energy has been used on grinding, working outside. 'Di ba? Tapos pag uwi mo pa sa bahay, 30% na nga lang yung energy mo. Sinipsip pa nung energy vampire mo na partner. 'Di ba? Wala ka na. Yung 30% na yun, that's supposedly your time for you to bond with your family or with your partner. Yung natitira mo na energy na yun, it's your time. You can use that to lead the relationship. Pero hindi eh. Nauubos na din eh kasi dinidrain nga ng partner mo. That's what we mean when you say, okay lang, sige, mag-isa ka na lang. Yung 70%, pwede mo pang isagad yan hanggang 90%. Focusing on your own growth, on your career, on anything that you're trying to do with your life. Sige, 10% pang ano mo na lang yan, pang sarili mo na lang yan. But the 90% of your energy, gastusin mo yan sa growth mo, sa career mo. 'Di ba? Yun yung chances mo kapag mag-isa ka. Mas marami kang panahon para sa sarili mo. Mas marami kang energy at percentage of yourself that you can put on sa work. 'Di ba? Working on yourself, your growth, your health. Pero imagine kung meron kang partner na hindi na nga nagsusupply ng energy sa iyo. Dinidrain niya pa yung natitira mo. Then once again, you're in a wrong woman and you're better off alone than being with the wrong woman. 'Di ba? Ay pa dito, the wrong partner can damage your mindset, your money, and your mission. A man's peace is sacred. Protect it, especially in your relationship. Peace, once again, peace. The big boy's life is full of chaos, for sure. Tayo nga yung mga daming battle sa isip hindi na natin inilalabas eh. Okay, I'm gonna lalabanan ko to ng ako lang. 'Di ba? Para hindi na ako makasagi ng ibang tao, para hindi na ako makatagdag sa isipin ng ibang tao. This is on me. 'Di ba? As much as I can, I'm gonna solve it on my own. There's always a battle, 'di ba? Sa mga isipan natin. So yung peace, yung solitude, nakukuha na lang natin yan pagka-uwi. 'Di ba? Kapag tayo ay namamahinga na. Pero imagine kung yung uuwian mo is another war, 'di ba? Imagine kung napunta ka na sa battlefield nung buong araw mo, tapos pag uwi mo meron na namang battlefield. Dahil may yung karelasyon mo, ayan, battle ang hanap. 'Di ba? It's you're in a wrong relationship once again. Ito yung mga example scenarios. She constantly made you feel you were never enough. Criticize your dreams, belittle your effort. You stayed for 2 years thinking it would get better, but it didn't. 'Di ba? Though may mga chances naman eh. Totoo naman eh. Yung kumbaga natututunan naman talaga 'yan. And once again, if you're a big boy who knows how to lead, you have to lead your woman in this kinds of mindset, in this kinds of things, in this kinds of path. Made-develop yun. Pero kung hopeless na talaga yan, then you have to decide, are you still in the right relationship? Are you still doing the right thing in your life? Meron kang mission, di ba? And yeah, finally, sabi dito, the wrong woman can drain 10 years of your life. Being single isn't a curse. It's not a curse. It's a blessing when the only option is self-destruction in disguise. Diba? Sabi pa dito, being alone isn't a weakness. It's protection. It's
It's you saying, I'd rather build in silence than break in a noisy, toxic relationship. When you know your worth, you don't chase chaos. You wait for peace. And peace never comes from the wrong. And peace never comes from the wrong woman. Diba? Search for that. And once again, kung kailangan mo mag-intay at mag-focus muna sa sarili mo, you do that, big boy. Big boy, you do that. Hindi mo kailangang madaliin yung relasyon na yan. Kaysa naman mapunta ka nga sa maling babae na i-drain yung energy mo, ilalayo ka sa mission mo at sa values mo sa buhay. Sobrang importante yan. You wait. Once again, sabi dito, sobrang ganda nito. Sabi, peace never comes from a wrong woman. And if you want peace, you make sure that the woman you'll have in your life, is the right one. Doesn't have to be complicated. Hindi mo kailangang i-check lahat ng checklist kasi wala naman talagang perfecto. Hindi mo magagawa yun. Kumbaga, meron kang listahan. Dapat ganito siya katangkad. Dapat ganito yung kulay niya. Ganito siya kaganda. Ganito yung amoy niya. Anything. Ganito siya katalino. Best believe, hindi mo ma-checkan lahat yan. Pero, the most important is to choose a woman that will give you peace. Diba? Yes. 7:50 PM oras po natin yan sa buong kapuluan ng Pilipinas. Maraming salamat sa pagtutok. Once again, ako po si Jiro, your one and only rapper DJ in the town. Kami ang 96.7 Destiny Radio at ito ang ating programang BBC. This is Big Boys Chats. Maraming salamat. Kita-kits ulit bukas. Deuces, people. I'll be leaving you with a very good song, people. One of the old songs, one of my favorites. This Bad Boys by Inner Circle, people. Tomorrow, see ya.